Yeah. Success story, real success, real impact. Mga kwentong totoo at filter ito ang Global Success Stories Mission. Community driven, mula sa pangarap hanggang sa tagumpay. Mga kwentong nagbibigay lakas at pag-asa. Ayan, good evening everyone. Magandang gabi po sa inyong lahat at kung kayo po ay naka-tune in, oo, comment po kayo kung kayo po ay OFW at kung saan po kayo naka-base. Paki-comment po. At maraming salamat po sa panunood. Ang makakasama po natin ngayon is super special dahil ito po ay isang nurse dito sa UK at naging content creator sa side hustle. At ngayon po ay nakakatuwa dahil hanggang sa Pilipinas po at na-share na actually ng mga universities yung kanyang content. So hindi lang nakakapagdala ng saya, ay nakakapaghatid pa rin ng educational at saka awareness. Nakakatuwa at nakaka-proud. Welcome, Kuya Dek. Maraming salamat po sa time, boss. Hi, Sir Vic, and thank you for having me here. At magandang gabi po sa buong team ng GSS at sa lahat po ng nanonood po ngayon. Maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong invitasyon. Ayan. Okay, welcome sir. Welcome sa show. At did you ever imagine na makakarating ka kung nasa saan ka ngayon? At nakaka-proud, ano? Sabi ko nga kanina, hanggang university sa Pilipinas ginagamit yung content mo para makapag hatid hindi lang ng saya, kundi ng kumbaga educational content eh. Ang galing. Opo, hanggang ngayon nga medyo nagugulat pa rin ho ako sa mga nagme-message sa akin, Kuya Vic, gawa Mhm. ng dahil ang una ko namang goal talaga ay magbigay ng information habang Mhm. nagpapatawa, ano, pero hindi ko naman ho inaakala na aabot sa extent na pati sa mga training sa hospitals at saka sa mga university, Opo. magagamit nila. Parang very fulfilling din na they find it, um, they find it beneficial for them in terms of education. At lagi ko naman hong pinapaalala na yung mga skit ko ay more on comedy at Mhm. pwede nilang gamitin as a refresher. It will not be and will never be a absolute um, reference of training para po hindi sila nalilito. Pero nakakatuwa po at nakaka-overwhelm dahil nga ganun. Mga sunod-sunod din po yung mga nagme-message sa aking page na mga estudyante, nagpapasalamat. Kaya parang nakakatuwa po dahil ang aking pagko-content ay may napupuntahang maganda. Grabe, ibang level yun, boss. Ano, sabi ko nga, so ang nakakatuwa dito ay hindi lang sa UK kasi global hanggang especially yung sa Philippines, 'di ba? Sigurado ako, I'm sure ang buong family mo ay sobrang proud na proud sa iyo ngayon 'yan. For sure. So, ano yung nararamdaman mo ngayon na I mean, marami nang nakakilala at nare-recognize hindi lang yung natutuwa sa ginagawa mo at yun nga nakakapaghatid ka na ng kumbaga bukod sa saya educational sa mga estudyante sa Pilipinas. Sa mga estudyante ay Mhm. natutuwa po ako na ang mga feedback po ng karamihan ay, more on stress reliever daw po ako, eh. It's not just Mhm. it's educational na sila ay nare-review, pero Mhm. kapag daw sila ay nabu-burnout sa kanilang studies, ay 'pag nakakapanood daw po sa akin, excuse me, ay nare-relieve daw po sila sa kanilang stress. Yung iba Galing. naman ay nag-feedback na Mhm. Ah, nagugustuhan daw nila yung pagbibigay ko ng idea tsaka yung ng style ko ng delivery lalo na sa mga return demos. Mhm. Ayan, hindi man siya talaga kumbaga word for word from the textbooks Mhm. ay andoon yung core ideas, andun yung core principle ng specific, demonstration like yung ginawa ko ho na Tagalog, BLS, Mhm. yung hand washing, hindi Mhm. naman siya talaga carbon copy na makikita sa textbooks or sa inaaral nila sa school. Pero andun naman yung core principle noong mga, topic na yun kaya naa-apply pa rin nila. Ang pinakaanong, overwhelming sa'kin kuya, na parang, Mhm. nakaka-humble sa pakiramdam ay kapag parents na ang nagme-message sa akin. Na ang Mhm. kanila daw Mhm. mga nursing student na mga anak ay nai-inspire at parang nare-recharge kapagka ako'y napapanood. Grabe, At ang meron galing. ding mga nagme-message na faculty members
Mhm, ng mga CI at mm, tsaka yung iba po ay lecturers na, natutuwa dahil parang nagkakaroon ng additional, online supplement yung parang supplementary education yung kanilang mga students. Kaya gal galing. nagpapasalamat po ako sa kanila dahil sa appreciation at Mhm, tsaka ako po ay parang mas nag-commit pa na, gumawa pa ng mga gayong mga contents. At mhm, hindi naman ho basta ang execution no'n, kailangan magbalik din po ako sa aking mga notes mhm, at nagtatanong din po ako sa mga specialist na mga kabaro mhm. kapagka hindi ko area ang aking i-di-discuss. Kaya, mahalaga po sa akin na hindi man, I mean comedic man yung delivery ko ay dapat, meron pa rin akong source na magpo-prove doon sa video na kahit papaano, eh, tama pa rin siya at align sa aming profession. Galing. O kailan mo na-realize na talaga namang may impact na talaga yung ginagawa mo? Kailan ba? Nung pong ano, sa The Nurse Nurse Show, ay Mhm, bago pa ang The Nurse Nurse Show, meron mm, ng isang content creator sa UK na nag-share ng aking, content. Si Karaket, si Engineer Jansuba, ayan. mhm. Hello po kay, Karaket. Shinare niya yung aking content na, comedy na about sa nurse na puyat na hindi niya napansin na wala pala siyang kausap pero siya, eh, tumatawa pa mag-isa. Mhm, Shinare niya yun tapos yun biglang may mga nag-follow, may mga nanood na sa akin ng mga taga rito. Tapos mm, after a few months, I think last October, um, nai-share naman ng isang host sa The Nurse Nurse Show, si Siege, ayan. mhm, Shoutout po kay, brother Siege. Nai-share naman niya at tsaka ayun dun talaga pumutok yung content na yun na about sa OSCE. Dahil mhm, dito ho sa UK, eh, may tinatawag kaming OSCE bago ka ma-qualify na mag-practice ng, ah, actual bedside practice. May tinatawag na OSCE para dapat mong ipasa mhm. at after noon makukuha mo yung PIN mo dito, yung parang, license to, practice dito sa UK. Ngayon Galing. shinare ni Sige yun at yun, talagang hanggang Pilipinas, hanggang US ay may mga naka-appreciate na at tinuloy-tuloy ko po. Dahil yun namang aking content, Kuya Vic, ng Hmm, nursing ay aksidente lang yan, eh. mhm, Ang kaya nga ang aking tagline before ay "Dekdek nga pala, asawa't tatay." mm, Dahil ang aking original content ay tungkol lang talaga sa pamumuhay ng isang tatay tatay at asawa na nasa UK. so Kaso dun medyo nagsimula lahat yun? Mm, opo, kaso yun nga hindi siya masyadong mabenta or siguro masyado pang maaga para isipin ko na bumenta siya. And mhm. from time to time kapag nauubusan ako ng content, dahil yung content ko tungkol sa mga utos ni misis dahil alam ko maraming makaka-relate, eh. Siyempre bawal bawal ka naman tumanggi sa asawa, gagawin mo. Eh, ang problema, Kuya Vic, Hmm, naubusan ng utos yung aking asawa. Eh, mhm, sabi ko, wala na akong content idea. Ay di dun ho pumasok sa isip ko na try ko nga ang nursing at ako na may nurse. Basta ni-review ko lang po yung mga laws tungkol sa social media kapagka mag-aano ka ng profession mo. Ayun, at ni-review ko yung mga bawal at, mga limitation. mhm, Ayun, pagkatapos po nun, yun yung nagkataon na type ng content na na-appreciate ng tao. Eh, mhm. di yun na po yung aking tinuloy-tuloy Ang galing. hanggang sa ito na nga. Oo, pero nung nagsimula ka ba anong inspirasyon ang kumbaga saan ka humugot para makapagsimula? Kasi ang dami 'di ba kasi ngayon talaga namang marami ang kumikita at, marami din naman nagsisimula na passion lang talaga at nag-e-enjoy sa ginagawa pero hipokrito naman tayong lahat na gumagawa ng content kung hindi tayo umaasa pera. Pero kasi ang mahirap 'di ba sa mga unang buwan wala pa naman talagang kita. Pero ikaw, ano yung inspirasyon mo? Kuya Vic, yung inspiration ko siguro, Hmm, noon pa man ay sa Pilipinas pa lang naman, ay meron na kaming mga sinimulang negosyo ni misis. mhm, Kami ay, nagbenta ng mga sabon na, mhm, partners namin ang manufacturing, sarili naming packaging, sarili naming brand. Dahil noon pa man ay alam namin na kung gusto talaga namin na magkaroon ng successful na future, ay dapat nasa investment, nasa negosyo at mhm, hindi lang
pera galing sa employment yung aasahan. I think Mm. that's fair to say para sa, lahat ng nangangarap ano. Opo. At noong nakarating na kami din sa UK, ang sabi naman ni misis sa akin ay maganda makapag-ipon kami at makapag-mortgage tapos makapag-invest, makapagsimula ng negosyo. Mhm. Kaso ang naisip ko, kung papasok ako sa trabaho at meron kaming, business, parang ano po, medyo nabibigla ako sa mga policy dito. Kaya sabi ko, parang pagdating sa business mukhang mahaba-habang, pag-aaral yung gagawin ko kung gusto ko mag-traditional business dito sa UK. At the Mhm. same time, hindi ka naman puwedeng basta mag-business lang na pagtungtong mo sa UK magtatayo ka na, eh. Mm, Kaya mm. sabi Tama. ko, it will take time. So, habang naghihintay kami ng aking ILR and citizenship, Mhm. inaaral namin at meron naman kaming mga idea, Kuya Vic, ng mga business na gusto naming gawin. Mm. Pero dumating yung time na si misis nanonood ng mga funny content creators, Mhm. ay biglang sabi sa akin, "Ay wala na akong mapanood, puro latest episode na yung napanood ko sa mga pinapanood ko, mag-content ka nga at nakakatawa ka naman." Sabing gano'n. Para ako'y may napapanood. Oo, oo. Tas sabi ko, medyo skeptical ako, kuya, dahil after pandemic mahigpit na ang competition, dahil nung pandemic, Mm. nag-boom talaga ang mga content creators dahil ang mga tao nasa bahay lang, Mhm. Mm, mm. excuse me. So Yun. lumitaw na yung mga content creators na by the time na natapos na yung pandemic, established na sila, marami na silang audience. Mhm. Ah, Actually kahit sa Pilipinas or dito sa UK marami na. Mhm. Ah, Kaya sabi ko mukhang, ah, papatok ba ako dahil gawa ng may mga nauna na, eh. So, anong topic ko na magiging original? Ano Mhm. ba ang mai-o-offer ko na may value na hindi na naman nila makikita sa iba at ma-appreciate nila yung aking originality? Tama, tama. Eh, sabi ni misis nangungulit talaga siya gawa ng, gustong-gusto na daw niyang mapanood ako, sigurado nakakatawa daw yun at naisip ko rin, kuya, at one point na, Mhm. maganda rin yun siguro dahil kung magko-content ako at makikita ng aking mga kaibigan, kamag-anak sa Pilipinas, parang, way ko na rin yun para ipakita sa kanila yung kalagayan namin dito, ano Mhm. ba yung klase ng pamumuhay dito. Mhm. Pero dahil nga ako, kuya, likas na kingkoy mula nung ako, elementary, Oo. sabi ko gusto ko magpatawa talaga at gawa ng Uh-huh. para kapagka ang ginagawa mo kasi sa harap ng camera ay yung komportable kang gawin, yung alam mong makaka-entertain ka. Mm. Ay mas magiging natural lang iyong ano, pagbibigay ng, Saya. content. So sabi ko, Mhm. sige, try ko nga yung aking pagpapatawa, bahala na kung ma-bash o ano, ginawa ko po. Mhm. Yung mga unang videos ko ay talagang kami-kami lang ang nanonood kaya kapagka may hindi kami kakilala na nag-like o kaya nag-follow Uh-huh. at nung na-hit nga namin yung 100 followers, tuwang-tuwa kami dahil 30 yata dun kilala namin, yung 70 hindi. Sabi ko, parang ramdam ko, kuya, sikat na ako, eh. Tapos ayun nagtuloy-tuloy Uh-huh. and eto na nga siya at kahit papaano, sabi ko nga kung hindi ko tinuloy siguro wala ako sa kinalalagyan ko ngayon at ako naman po ay Mhm. sobrang sobrang blessed at saka sobrang thankful sa kung ano mang dami ng followers ko ngayon Mhm. at kung ano man yung nararanasan ko ngayon, kung anong meron ako, Mhm. nagpapasalamat ako at sabi ko nga, ipagpapatuloy ko na at sayang naman marami ng nakaabang. Oo. At malapit na 'yan, malapit na mag-500,000 'yan, followers. Tuloy-tuloy Nawa, lang. nawa. Oo, anong tawag dito, ngayong, ilan ang mga eskuwelahan at mayroong impact na sa mga university sa Pilipinas yung ginagawa mo? Ano yung pakiramdam ng 'di ba, yung inisip mong dating entertainment lang tapos ngayon, may kasama ng educational content din at the same time yung pagpapasaya mo, sabi ko nga, talaga namang siguro 'di ba parang ilang eskuwelahan o unibersidad na ba o gumagamit sa Pilipinas nito? Actually, Kuya Vic, ang nangyari Hmm. diyan, ang pinakauna kong experience na shinare ang aking content, Mhm. hindi galing sa school, Mhm. kundi galing sa isang government hospital sa Zamboanga. Okey. Nung nakita ko na shinare nila yung aking comedy content about, um, da meron akong content, kuya, na, situational siya na what if.
Mhm, yung nurse ay bago nag-nurse may dati silang trabaho. So mhm, gumawa ako ng series of contents nun. mhm, Ang ginawa ko is isang ER nurse na dating traffic enforcer. mhm. So pagdating sa ER meron tinatawag na triaging. Okey. Ngayon naisip ko, ang triaging Kuya Vic ay ano, yun yung pag-a-identify mo sa mga patient na, ah, ah, urgent, yung Mhm, condition, mhm, yung mga makakahintay at yung mga nasa gitna ng urgent at saka ng puwedeng makahintay. May color coding din 'yan, mhm. green, yellow, and red. So sabi ko, dahil parang may pagkakapareho siya sa ginagawa ng isang traffic enforcer, gawin ko kaya yung situation na nabitbit nung dating traffic enforcer yung trabaho niya as a nurse. Okey. So, na-cover ko yung topic, well, general topic lang naman para sa mga audience na hindi nurses or Mhm, hindi or wala sa healthcare na industry. Usually yung mga patient 'yan. mhm, Inilatag ko siya na parang maiintindihan ng lahat. So ang nangyari, nagulat ako na isinare siya nung ospital na yun, hindi na po natin babanggitin dahil hindi naman ako nakapagpaalam sa kanila kung puwede kong i-share. Nung okey. shinare nila, parang ang ginawa nila is ginawa nilang official public reminder. Mhm, Kaya sabi ko, hala, ganito pala ang impact ng biro mo, government hospital tapos shinare ako na parang reminder sa mga, um patient nila or sa mga kababayan nila doon sa area na yun. Kaya sabi ko, itutuloy ko yung ganitong klase ng approach sa aking content dahil mhm, bukod sa pagpapatawa ay sigurado maraming matututo, or may mapulot man lang na kahit anong, idea or aral doon or kahit a little piece of information lang out of my content ay malaking tulong na yun sa ating mga kababayan at saka sa mga makakapanood sa akin. mhm, Tapos yung sa school naman Kuya, mhm, ang nangyari diyan may estudyante na nag-message sa akin na, "Sir, ginagamit po namin ang inyong, contents kapag kami po ay nagre-review. Dahil yung Tagalog po ninyo ay mas nagre-retain po sa amin at mas madali po naming naiintindihan yung flow nung English na instructions at mhm. saka steps." Okey. At yun naman ang goal ko Kuya, kaya ako nagkaroon ng series naman ng mga Tagalog na return demonstration ay dahil nung ako'y college Kuya, ang lakas kong magkabisado ng ano, Mhm, mhm, ng pero ang hina ko naman pagdating sa retention, hindi ko matandaan. Nakakabisado ko yung words, yung mhm, mga English, pero to be honest, hindi ko naintindihan. Kaya kong imustra, kaya kong i-demo, mhm, at kaya kong sabihin, pero mhm, yung mismong idea parang hindi malinaw sa akin. Kaya ang ginawa kong idea, Tagalogin ko dahil yun naman i-mother tongue natin. Mas mm, maganda siguro na Tagalogin ko dahil at the same time hahaluan ko ng comedy. Dahil ang humor with delivered, through our mother tongue mm, ay mas nagpo-promote ng retention sa brain. Kaya sabi ko baka gagana 'to at yun, may mga estudyante na nag-message sa akin na effective yung aking mga video in terms of, retention at tsaka, pagtanda noong mga lesson. Kaya sabi ko nga, hindi man siya mismong galing sa libro or yung tipong hindi mo naman siya maire-recommend sa classroom, Pero mm. kung nagre-review ka, puwede mong panoorin yung video ko, maaaliw ka at the same time mare-remind ka in Tagalog. Kaya Galing, nakakatuwa. Yun, may mga estudyante talaga Kuya na nagme-message sa'kin at galing. nagte-thank you na ginagamit yung aking contents. Oh, ano yung pinaka tumatak sa'yo na mensahe na galing sa mga followers mo? Na talaga namang yung positive, kasi yung minsan mas madalas natin nakikita yung basher o negative comments, pero sa dami ng Ah. positive comments mas marami talaga, especially sa mga ganyan nakapagpapasaya. Ano yung isang tumatak sa'yo na talaga namang sabi, "Uy, itong mensahe nito ay priceless," kumbaga? Alam mo Kuya Vic, yan yung ano, Hmm, yan yung turning point ko kung paano ko nasabi sa sarili ko na kaya ko ng mag-handle ng bashers. Nung mhm, una Kuya Vic talagang ano, mm, nade-depress ako 'pag nababash ako, mhm, Pero nung na-receive ko yung mga ganitong klaseng feedback, mm, lately, mm, na-realize ko na ano, um, there's more to it mhm, pagdating sa pagko-content na puwede ka namang maging positive talaga. So, ang magandang message na nagtumatak talaga sa'kin Kuya Vic ay message ng pasyente.
Mhm. So, may mga message ako galing sa mga nurse, galing sa mga instructors, Mhm. galing sa mga estudyante, parents. Pero ang Mhm. pinakatumatak sa akin ay dalawang message kuya na galing sa dalawang pasyente. Yung isang message ay galing sa isang hemodialysis patient kuya, na nung napanood niya yung aking hemodialysis related na content, Mm. ay sabi niya ay nagkaroon siya ng pag-asa, at the same time ay, naaaliw siya, at kahit momentarily lang habang nagpe-play ang aking video ay nakakalimot daw siya sa kanyang sitwasyon, dahil hindi naman biro talaga maging hemodialysis patient. Mhm. Ayan Mhm. ay malaking malaking impact at pagbabago sa buhay ng isang tao. Hindi Mhm. man ako hindi ko man nararanasan yung mismong nararanasan nung nag-message sa akin, pero alam Mhm. ko ang impact sa buhay nila dahil nga nasa field tayo ng nursing, Mhm. nakikita natin yung mga struggles nila. Nakakatuwa na sinabi niya na bago daw siya manlambot Mhm. pagkatapos, or during ng hemodialysis ay natutuwa daw siya bago daw siya pumikit dahil nakatawa daw siya, nakangiti daw siya dahil napanood daw niya yung aking content. Mhm. Nakakatuwa at nakaka-overwhelm din and humbling experience na may gano'n ka mare-receive na feedback sa content na ang gusto mo lang naman talaga, ang simple lang naman ang goal ko, Mm. magpatawa. Pero hindi ko akalain na it will go to that extent kuya. Bonus Yung na lang yun, eh, pangalawang 'no? message Oo kuya, tapos yung pangalawang message sa akin is, cancer patient Mhm. na ongoing ang kanyang battle with cancer. Pero ang sabi niya ay pakiramdam daw niya ay she's getting one step closer sa Mhm. paggaling at pagtalo sa cancer niya, dahil nga kada makapapanood niya ako ay siya ay natutuwa dahil ang ano ng kanyang sitwasyon, nurse siya na nagkaroon ng cancer. Grabe. Kaya Pilipino ba 'to? parehong Hmm. Pilipino po 'yun. Grabe, okey. So ngayon Mm, na ganito na yung mga kumbaga ito yung mga naririnig mong feedback na dati nung nagsimula ka ang gusto mo lang talaga ay bukod sa mai-document mo nga, sabi mo nga yung ginagawa mo rito sa UK bilang isang tatay na may mga opo, oo, 'di ba? Tapos ngayon ganyan na yung response ng tao sa ginagawa mo. Ano ano yung oo. pakiramdam ng mga ganito na pala kasi kumbaga hindi mo inaasahan yan, 'di ba? Um, may ano na po, medyo nararamdaman ko na rin ang pressure ngayon, dahil Mhm. alam ko na may mga followers na ang expectation ay ganito kadalas ako mag-upload. Mhm. Meron ding mga ang expectation ay dapat laging ang content na inilalabas ko ay entertaining, Mhm. or informative. Kaya Oo. minsan kapagka naggagawa po ako ng script, Mhm. dati kung ano lang ang magawa ko kuya, sige lang, i-shoot ko lang, eh. Mm. Ngayon iniingatan ko na yung paggagawa ko ng script at saka pag-iisip Content. ng mga topics ko, dahil Mm. nga alam ko, may pattern ng sinusundan yung mga followers, kaya Galing. sabi ko pressure lang yung nararamdaman ko kuya, pero ano siya, good Mm. problem siya for me. Okey. Dahil, nung una nga gustong-gusto kong nung una pinapangarap kong may mga mag-feedback, may mga mag-comment. O ngayon may nagko-comment na, Oo. ngayon pa ba ako magrereklamo? Kaya tinatanggap ko lang yung pressure kuya, and then Aha. kino-convert ko siya as inspiration para nga, Mhm. maituloy ko yung aking pagko-content, dahil sabi ko nga kuya sa interview ko sa The Nurse Nurse Show, I only believe sa under the universal laws, dalawa lang naman talaga ang pinaka-focus ko diyan, Mhm. yung law of divine order tsaka law of attraction. Mhm. Mhm. I followed law of attraction kahit hanggang ngayon, pina-practice ko pa rin siya na kung ano yung iniisip ko, kung ano yung sinasabi ko, kapag kausap ko yung sarili ko sa salamin o 'pag nagmumuni-muni ako, dapat yung mga gusto ko lang i-attract sa buhay yung sasabihin ko. Hindi ko ine-entertain masyado ang mga negative stuff na nangyayari sa buhay ko. Mhm. At gano'n yung interpretation ko sa law of attraction, yun yung kung paano ko siya natutunan, eh. Mm. At law Mm. of divine order dahil, ah, naniniwala ako na walang late at walang 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 perfect timing, at lahat ng 'yan ay planado ni God, at kung may reason man kung bakit hindi ako nakapag-start noon Mm. ay dahil yun ay kasama sa plans niya. Mhm. At eto na yun, part of that law
Mhm, Divine order yung feeling ko na nangyari kung bakit ngayon ako nag-start, kung bakit ganito nangyayari sa'kin. mhm, Dahil siguro kung pinilit ko noon or hindi ko naman siya ginawa, eh, mm, siyempre iba ang magiging resulta. mhm, So ayun kuya, ang ginagawa ko lang is, mag-isip ng idea, isipin mhm. yung kung ano ba yung, original na content na made-deliver ko at the same time kung ano yung value. Hindi naman araw-araw Pasko kuya, meron akong pa ring mga content ngayon na, nilalangaw, pero may mga content naman din na Mm, pumapatok. oo, Basta tuloy lang, tama, talo tama. ka lang naman 'pag tumigil ka, eh. Exactly. At saka siguro ngayon 'di ba, para lang din sa kaalaman ng iba Dex, oo, mga ilang oras ang ginugugol mo, ika nga, sa paggawa ng isang content, yung reels na ginagawa mo dito sa Facebook Reels. Mga ilang oras yung planning and everything, execution ng filming, obviously yung editing pa. Mga ilang oras yung ginugugol mo sa isang reels? Sa isang reels kuya ano, Mm, kapag ang reels ko ay meron akong reels na ginawan ko ng script in advance. mm, Kapag 'yan medyo mahaba 'yan, mga 2 minutes, 3 minutes. Ang ginugugol ko diyan na oras kuya ay 3 hours to 4 hours editing. mhm. Yung script mabilis lang naman, mga Yung 30 shoot, minutes tapos 'pag ko ng nag-shoot script. ka? 'Pag nag-shoot ako diyan ako nagtatagal kuya, mga 2 or 3 hours din gawa ng Mhm, ang daming bloopers lalo na nung tinagalog ko yung mga English na return demo. English mm, naman 'yan, standard 'yan, eh. mm. Eh, nung tinagalog ko siya, Diyos ko po pagka nag-aano ako natatawa ako sa sarili ko, nabubulol ako. So kapagka nagshushoot ako, eh, 'yan inaabot ng 3 hours tapos po yung editing is another 3 to 4 hours. Grabe, ikaw lahat Kapagka naman sa mga ngayon, short, ikaw lahat 'to, sa ngayon ikaw din ay nag-e-edit, opo, ikaw opo, lahat, wala, wala, wala pang wala team? pa akong team. Ang team ko pa lang ay si misis dahil ano 'yan, Aha. ayan ang aking, manager, lahat-lahat andiyan. Pero 'Pag ako nag-video ka naka-tripod lang 'yan, ikaw lang mag-isa? opo, opo. Okey, ang galing, ang galing. Tapos kapagka may ibang angle ililipat ko lang yung tripod tapos Mhm, pupuwesto ulit ako, gano'n lang. mm, mm, 'Pag meron naman akong mga skit na pagka 30 seconds to 40 seconds lang yung duration, mm. mabilis lang yun kuya, 1 hour na shoot tapos mga 2 hours lang na edit tapos na. Minsan nga 30 minutes edit kapagka wala akong masyadong effects. Oo. Pero Ayun, 'di ba yung mga average mabilis is gawin, gano'n. yung mga mabilis gawin tapos ngayon nakikita mo yun sa analytic afterwards, 'di ba, na parang, "Wow, ginawa ko 'to ng ano lang, parang isang oras ko lang ginawa 'to tapos ito yung result. Tapos ito naman laanan ko ng panahon tapos ganito." Yung sinabi mo nga kanina may mga content talaga na minsan hindi pumapatok pero part ng journey yan, 'di ba? Pero ikaw sa tingin mo, 'di ba, kasi sa tingin ko talaga mas mahirap gawin yung dalawa, yung purpose nung content itself kasi yung isa entertainment tapos at the same time educational. Medyo pinagsama mo kasi kaya medyo hybrid yung Hmm, pagkakagawa. Feeling ko yan ah. yung matagal gawin. Ikaw, ano yung pakiramdam minsan na may ginawa ka ng maiksing panahon pero ito pa yung pinakamagandang rating, maganda yung views, tapos yung isa naman pinaghirapan tapos parang ganito. Ano yung view mo sa ganitong sitwasyon? Nakaka-frustrate 'yan kuya, sa totoo lang. Mm, Yung pinlano mo, tapos ang ganda nung script mo, on paper, mm. talagang nakita mo viral na, eh, hindi mo pa pino-post feeling mo magba-viral. Oo, Tapos tapos? nung pinost ko, Mm. hala, 24 hours na pero ang share ay 5 shares lang. Sabi ko, "Bakit ganito?" Oo. Tapos yung mga nag-like ay siguro 70K followers ako nun pero ang nag-like lang ay parang 70 or 80 lang yung nag-like. Sabi ko, "Hala, nasayang yung" 'pag gano'n kuya feeling ko nasayang yung effort ko. Tapos yung nag 1.7 million ko na Mhm, view na isang content, mm, yung kuya natanggal, yung may hawak siyang catheter na naka-inflate pa. hmm. Yun kuya ano lang yun, 40 seconds ko lang shinoot tapos inedit ko siya ng wala pang isang oras. Aba, eh, Bawas yun pa konti. yung lumaki kaya sabi ko, hindi mo rin masabi, eh. 'Di ba? So, Yung yun yung ibig ko sabihin na parang minsan 'di ba sa atin 'di ba, well normal yun 'di ba, paggawa ng content sabi ko nga pinag-iisipan dahil sabi ko 'di ba nung nag-umpisa ka sabi mo nung una documentation at the same time. Pero nung lumalim na at may mga
kamukha ngayon 100,000 plus ang followers mo, parang nagkakaroon ng Oo. pressure ngayon kasi yung expectation ng followers, medyo mataas dahil, ito maglalabas ng magandang kontento. Pero yun nga, I'm just hope the people, your followers would realize na hindi lang gano'n kadali gumawa ng content, 'di ba? Lalo na ngayon at, 'di ba? Pero ang masarap lang siyempre ngayong kumikita ka na, kailan ka unang nakatanggap ng suweldo? After ilang months? After a year, kuya. After a year. Grabe, oo. So magkano After a year. naalala mo pa ba yung unang suweldo mo? Magkano? Ano kuya, hindi ko na isasabihin yung eksakto pero, um, 4 digits. Ayan, dun na Galing. lang, dun na lang kuya. So, after 12 months 'to, saka yun yung After 12 kauna-unahang tinanggap? months. Ay, Grabe. pinakauna kong suweldo ba kuya? O Oo, yung pinakaunang malaki? hindi, pinakaunang suweldo yung Ay, unang-una. pinakauna kong suweldo kuya kasi na-monetize na agad ako after 4 months, eh. So mabilis, oo. At ang una kong suweldo, ito puwede kong i-disclose, $15. Oh, 'di ba? Naka 100 videos na ata ako, sabi ko, "Wow, $15 grabe." Oo, 'di ba? Kasi hindi din biro yung oras na ginugol mo dun sa 100 videos na yun. Yun yung ibig ko sabihin. Tapos ngayon, obviously kasi dapat talaga palagi ko ikaw kung ikaw tatanungin kasi ako ang personal opinion ko kasi kung magco-content creation ka at habol mo pera at hindi lumabas siya ng 6 month na wala kang sinuweldo, suko ka na. Give up ka na, Opo, 'di opo. ba? Kung Pero kung kung mm, ay kung ang goal talaga kuya Vic ay oo. income, kung yun Uh-huh, talaga ang unang papasok sa isip mo, well, uh-huh, hindi naman ako magmamalinis kuya, gusto ko talagang kumita kaya ako nag-content creator. mm. Sabi nga, usapan nga natin kanina parang hypocrisy naman yung parang magcha-charity ka lang kaya ka nag-content ano. Pero pagka 'pag ginawa mo na siya, hindi mo dapat ine-expect agad ang income. Dapat you Oo, need to build your brand, you need to build your identity, you need to nagbebenta ka, eh. mm, Kailangan ipakilala mo muna yung sarili mo sa tao bago nila mm, mapansin yung value mo. So, tama, mamumuhunan ka talaga. Talagang ine-expect mo diyan na maglalabas ka muna bago ka kumabig. totoo Ngayon yan. marami akong mga kakilala na nag-umpisa ng content creation, Mhm. na-frustrate sa $10 sa $5, tumigil na. Kaya sabi ko, Oo, hindi dapat gayon ang mindset. Dapat ay masanay ka muna na zero, mag-build ka uh-huh, from nothing. oo, At doon kapagka napansin mo na nagbi-build ka na ng pangalan or brand, ay susunod na yang pera. Lagi yan, naman gano'n. Ang totoo, compensation ay depende sa mai-o-offer mong value at makikita lang naman ng tao ang value kapag naging consistent ka. galing, tama. Kung titigil ka kaagad, di inconsistent ka, di talagang wala kang pera nun. Oo. Pero ngayon 'di ba sabi ko nga 'di ba lahat siguro ng nagsisimula sa content creation maaaring revenue kaagad dun sa ads ng Facebook at saka sa YouTube. Pero ngayon sa'yo may mga pumapasok na outside from other stream 'di ba, other angle ng, sponsorship, may mga branding collaboration 'di ba? So, that's Opo. another source of income, 'di ba? Ah, Hmm. para sa'yo, 'di ba parang ano dapat ang gawin kung may magsisimula na ating mga kababayang OFW na nangangarap din pumasok sa content creation, 'di ba? Ano yung mo? Hindi ko alam kuya kung ano, kung ako ay tipong nasa tamang posisyon para magpayo pero Oo. gawa ng ako nakikita ko naman sa sarili ko, parang ako'y beginner pa rin, gawa ng Mhm, hindi naman ako tulad ng ibang content creators na putok na talaga, million ng followers. Pero dahil ako'y nandito na mm, sa sitwasyon na ito, tinanong mo ako, well, for the mm, sake of our conversation, ay baka din nga may matutunan yung iba. mm, Ang the first decision, yung unang step mo talaga is mm. to start. Yeah, Hindi puwede na magko-contemplate ka lang, magpaplano ka lang and then ilalagay mo lang sa dream board mo, next year. Tapos pagdating nung taon na yun, sige, sige, sige ano, busy pa ako. Ano muna, baka the following year na, the following no, no, no. Magbigay ka ng time para aralin mo yung fundamentals noong papasukin mo. Kung mhm, content creation 'yan, huwag ka naman basta sumabak, baka naman masyado kang na-inspire, bigla ka na lang nag-content na, basta ka na lang nag-record. Aralin mo muna aha, kung ano yung mga content na bagay sa'yo, mhm, tapos it it i i-testing mo,
mag-aral ka ng, basic editing Mhm. at tsaka paano mag-voice over. Manood ka nung mga content creators na gusto mong gayahin yung niche nila or yung style nila at give yourself like let's say 1 month Mhm. tapos dun magsimula ka na. Ang pinakamahalaga is to start. Okey. Pero wag ka namang basta lang sasabak na wala kang kaalam-alam doon sa ginagawa mo. Mhm. So yun, to start and then do not expect. Yun parang lagi mong sabihin sa sarili mo na 'pag nag-start ka na I'm gonna build my name, I'm gonna build Mhm. my identity, I'm going to build my brand. Mhm. So, 'wag muna ikaw mag-focus sa balik nung pera. Yan. Sa balik ng sa income. 'Wag ka muna dun mag-focus. Marami hong nagko-content creator kuya na Mhm. dahil naka-focus sila sa income ay ang nangyayari, nag-o-online sila tapos ang sasabihin nila, "Follow niyo ako, ipa-follow ko rin kayo." Mm. Although hindi naman ako against sa mga gano'n na follow to follow, Mhm. pero kung hindi ka gagawa ng original content at may value na content, hindi magiging sustainable ang page mo Mhm. kung naghahanap ka lang ng taong magfo-follow and ang mangyayari is hindi na babalikan yung page mo. Dahil tandaan natin hindi naman sa number of followers ang success ng brand mo, eh, nasa Engaging. engagement. Totoo, Kung totoo. ang tao ba ay nag-e-engage, nanonood, Mhm. nagko-comment, at nagiging interested sa Mhm. ino-offer mo na content. Galing. At okey lang kuya yung follow to follow na style, Mhm. maganda naman yun, basta sumusundot ka ng mga contents mo. Ano ba ang ino-offer mo sa public? Mhm. Kailangan meron kang i-offer sa mga viewers na tipong 'pag napanood nila babalik sila sa page mo, Mhm. yun, eh. So, Mhm. ibi-build mo muna yun, so be consistent and then ang sunod doon ay manage your time dahil ang mangyayari diyan kapagka, nakita mo na yung pattern ng pagpo-post mo, ang mangyayari karamihan naman na nagko-content Kuya Vic, eh, mga employed Mm. or I mean, siguro may malaking number ng Mhm. mga employed na nagta-transition or sinasabay as sideline si Mhm. pagko-content. Yeah. Ang gawin mo kailangan may management ka, Mm. kailangan sa day off mo ano bang gagawin mo? Ngayon ka ba magsusulat ng script? Mm. At the next day off mo doon mo na ba siya i-e-edit, ire-record? Gano'n ako kuya nung una, eh. Galing. Nagsusulat ako ng script Oo. tapos kapag parating na yung off ko, do'n na ako magso-shoot tapos siguraduhin ko na bago ako pumasok may naka-post na ako. Pero Galing. ngayon kuya na-manage ko na siya na kahit Mm. may pasok ako meron akong mga napo-post dahil, recently na-discover ko na yung ano, eh, ayun nga, eh, medyo late ko na-discover na puwede mong i-schedule yung Yung post mo. posting. Oo, oo. Ayun. So, Oh, meron na akong mga post na naka-schedule na. galing, oo. Papaano mo binabalanse yung ano, yung pagiging nurse at saka content creation, 'di ba? Parang content creator, tapos nurse ka pa, yan long shift, 'di ba, long day yan, eh, 'di ba? Minsan may mga diretsong 12 hours, 4 days a week, 'di ba? Madalas kuya ano ko, eh, night shift. Okey. So, ang ginagawa ko ay Mhm. 'pag nagigising ako ng hapon, iso-sort ko na yung aking script Mhm. tapos 1 hour before pumasok, isho-shoot ko yung kaya kong i-shoot at tapos kinabukasan pag-uwi mag-e-edit ako bago matulog. Galing. Tapos bago matulog nakaset na yung posting nung video ko para Mm. kahit nasa trabaho ako the following night mag-o-automatic siya ng posting ng certain time na gusto ko. Galing. Hanggang ngayon nag-a-adjust pa rin ako kuya, pero hindi na siya katulad nung dati na, Mhm. hindi ko alam kung saan ako magsisimula, hindi ko alam kung paano ko siya pagsisiksikan kaya minsan may mga araw ako noon, umabot nga ako Mm. na may 1 buwan akong hindi nakapag-post kuya dahil na-burnout ako, eh. Grabe, 'di ba? Yun yung hirap ano? Naranasan ko naman yun, yung burnout talagang Mm. yung wala kang kinikita tapos isip ka ng isip ng content, Mm. mabu-burnout ka talaga. Mm. Mm. Ang Okey. mahalaga dun is yung resilience mo kailangan alagaan mo din. Mhm. Mhm. Bumalik ka sa deepest why mo, bakit mo ba siya ginagawa? Sigurado ka ba natitigil ka? Do you think it's not really for you? Mhm. Baka naman emotional ka lang kaya feeling mo susuko ka na. So, yun nagbigay ako sarili ko ng time out na 1 month and then after a month na-miss ko yung ginagawa ko kaya sabi ko, Mhm. sige meron naman akong deepest why, eh, para naman 'to sa Mhm. asawa ko, sa mga anak ko, at sa sarili ko na din. Dahil Mhm. gusto ko nga magkaroon na ng business, magkaroon na rin Okey. kami ng mortgage, magkaroon ng mga investment. Mm.
ayun kaya bumalik ako, maganda naman dahil naging pabor naman sa akin yung results. Mm, Hindi pa siya gano'n kalaki kuya, pero may difference na compared galing. before. Ang galing. Oo, so ano, paano mo ano, kumbaga para sa akin, 'pag nakaranas ka ng burnout kasi lahat naman, minsan nga kahit nasa being a nurse mabu-burnout na yung iba, 'di ba? Ano yung sa tingin mo para naging resilient ka? Ano yung mga dapat gawin natin 'pag napagod ka pahinga lang, 'di ba sabi ng iba, 'pag napagod Hmm, ka pahinga mo lang 'yan, tulog mo lang 'yan, kinabukasan okey ka na. Ikaw, ano yung sikreto mo? Sa'yo kasi siyempre 'di ba hindi may mga bata, 'di ba? Medyo mahirap talaga 'di ba kasi lalo tayo dito hindi kamukha sa Pilipinas na pagka nandun yung family mo may pupuwedeng hmm. pag-iwanan ng bata 'di ba? Ang daming kailangan nun 'di ba kasi si misis mo nurse din ba yung misis mo? Hindi po, HCA po siya. Oh, pero may trabaho din ng Opo, sa ng hospital din. palit-palitan kayo 'di ba? Parang yun Opo, palang opo. yung management pa lang nung time na yun para maisingit mo. Natutulog ka pa ba? Kaya nga po ang daming nakapansin na ang laki ng eye bags ko, dahil nga Gra laging ganyan. Oo. Kuya, bago ko sagutin puwede ko bang batiin yung mga viewers? Opo, Gawa sige ng ano naman, may nag-comment na, 100% maraming mga ano, actually may mga nagpadala ng star para sa'yo at malamang napunta sa amin 'yan. Okey lang. Bale Oo, po si salamat. Sige. Sel Espiritu, 'yan, Dek daw at saka po yung si Madam Lorna Monteverde, "Hello Nurse Dek, ganda ng law of attraction mo." Thank you Mhm. po sa panonood po ninyo. Si Marvin Messina, pa-shoutout po Nurse Dek from Ireland, taga Arayat, Pampanga po. Ay, kababayan po ito ni Misis. Hello Sir Marvin. At saka po kay Efren Panesa watching from Tayabas City. Oh, merong gising sa Pilipinas. Grabe, worldwide Ayun yung po, ating audience. Maraming salamat po dun sa mga followers ni, Kuya Dikdik at, nakasubaybay sa ngayon. Na-appreciate po namin yung time niyo at maraming salamat po lalong-lalo po sa nagpapadala ng stars. Salamat ayan. po. Paano natin i-she-share 'to, Dek, yung ating ano, yung profit natin Okey sa lang 'yan kuya, ayos lang 'yan. At going back to your question kuya, Mm, ang kailangan kapagka dahil prone naman ang kahit sino sa burnout, kailangan maganda yung support system mo. yeah. At blessing din na ang aking pinakaunang support system ay ang aking asawa. Mhm, At lagi niya lang ako nire-remind na, "Oh, 'pag okey ka na, alam ko gusto mong mag-content, oh, ituloy mo at mhm, andito lang ako, support kita." Hinahayaan niya akong mag-rest kapagka feeling ko, too much na. mm, Pero masigasig din siyang mag-encourage sa akin 'pag gusto na niyang makapanood ng mga kalokohan ko, kaya ayun, mm, support system at tsaka 'wag kang bibigay na 'pag naumpisahan mo na ay ititigil mhm, mo. mm, Para sa akin ang binigay kong limitation kuya sa akin ay mhm, or ultimatum ay, at 2 years nung nag-start ako. Sabi ko, "2 years, kapag walang naging result ay siguro pag-iisipan ko baka hindi 'to puwede sa akin." Dahil meron naman mga kuya na field na hinahabol natin pero talagang may tinadhana na hindi talaga para sa mm, atin, eh. mm, So, test the waters and then expect mo na mabu-burnout ka pero dapat merong mhm, ready ka din na makabawi at palakasin mo yung sarili mo. At saka support system, dapat meron kang maayos na support system na nakapaligid sa'yo dahil hindi mo naman kakayanin mag-isa yan, eh. mm. Blessing ko lang talaga kuya na yung Supportive, asawa ko ay very supportive, yung aking galing. tita dito at saka yung aking mama, Mhm, yung aking mga anak, tsaka yung aking mga kapatid sa Pilipinas ay very supportive. ang At saka galing. yung mga kaibigan. So Mhm, yun lang, hinuhugutan ko ng lakas 'pag gusto kong, bumalik, para maggawa ng content. mm. Ayun, tumatalab naman habang tumatagal. Ayos. Ano yung ano, sa tingin mo ngayon, ano yung biggest sacrifice mo ngayon? Kasi lahat 'di ba, kahit naman kasi anong karera gawin natin, may sakripisyo at may sakripisyo talaga diyan. Pero at the end of the day, bottom line, kung may pinapangarap ka, ikasama 'yan sa pangarap mo. At, ano, ikaw sa'yo, sa Opo. palagay mo, ano yung bukod sa oras na ginugugol mo sa paggawa ng mga content, ano pa yung mga ibang nasasakripisyo para lang, ang kapalit nito ay maibigay mo yung oras, dun sa mga followers mo, ika nga? Ah, sa sitwasyon ko kuya oras oras talaga, eh. Mm, At may mga pagkakataon na dahil mag-e-edit ako hindi na kami makapunta sa mga ganitong lugar, mhm, dahil magshushoot ako hindi kami makalabas. Pero mm, naiintindihan naman ng asawa ko and at the same time ay meron naman kaming mga parang naka-schedule na mga araw mm, na hindi talaga ako magko-content, lalabas kami, mhm, kakain kami, ganyan. mm, Pero ang siguro ang bukod sa oras na nai-sacrifice ko dito ay
ano ba, pera din kuya dahil namuhunan din kami. Mhm, mhm. Bumili kami ng camera, Mm. nagbayad ako doon sa mga nakikita ko na beneficial na mga, tutorials Yeah, at namuhunan din kami sa isang business na, hindi na siya masyadong umaandar ngayon pero, nagri-risk din kami habang gumagawa ng content ng ibang investment, eh. So nagdi-diversify ka na kumbaga. so Yung bukod sa naiipon mo. oras kuya siguro yung self Mm. gratification, ayan marami akong nakakalimutan na ganyan na medyo idinrop ko muna para mag-focus sa work, sa family, tsaka sa content dahil tatlong Galing. bagay na yun medyo mahirap Mm, ng patakbuhin yun, eh. mm. Pero pinakamalaking sacrifice talaga kuya oras, oras talaga. Galing, galing. Dito sa paggawa mo ng content ngayon na maraming ano, maraming natutuwang mga estudyante especially dun sa Narcis community sa Pilipinas. Nakikita mo ba yung sarili mo na maging educator dito sa mga 'to, eventually? May actually kuya may nag-alok sa'kin na maging ano, eh, Ah, parang instructor or parang yeah. yung nasa review center. Mm, Sabi ko hindi naman ako qualified. Inamin ko naman kuya na aminado ako wala akong qualification para maging reviewer, para maging instructor dahil mhm, parang kapagka pinanindigan ko 'yun, parang ina-undermine ko naman yung achievements nung mga kabaro na nandun na sa position. So mhm. nililinaw ko naman na hindi yan for me pero, happy ako if yung mga materials ko ay nagagamit as additional resources or, supplements for learning. Galing. Pero meron Mhm. meron nag-alok kuya pero I politely declined. Galing, okey. So hindi mo nakikita yung isang pagiging ano, you do not see yourself as an educator na puwede kasi 'di ba parang sa tingin ko nga kung may mga offer na darating dahil nakikita nila, 'di ba kasi Siguro the closest that I can mhm, get to that point kuya, and the closest siguro ay yung magtayo sa harap at mag mag-talk speaker, ng oo, saglit, public mag-speak, speaking. ayun lang, oo. Pero yung magtuturo, no, no, I don't think so dahil Mhm, malaki ang respeto ko sa mga, instructors at sa mga, nakakuha niyan dahil na-earn nila, eh. galing. Ayoko naman na aakyat lang ako dun because Mhm, dahil nakita nila ako sa social media at may mga iilan akong video na pumatok, ay mhm, iko-consider na nila na qualified ako. Hindi naman yun ang qualification kuya for me. correct. Siguro nadala lang naman siya ng, Mhm, tuwa pagkapanood ko ng video and she thought na I'm qualified. Pero sinabi ko naman yung reality, mhm, ibinalik ko yung conversation namin sa reality na hindi ako qualified dahil may mga taong nag-aral at sumailalim sa matinding, training at practice para makuha yung position na educator. Kaya ayun, sa laki lang ng respeto ko kaya tinanggihan ko. galing, oo. So, ano sa tingin mo ang ano, anong mission mo pa moving forward, dito sa paggawa ng content? Moving forward kuya parang same lang din ang mission ko nung una, eh. Hindi nagbago? Yung mag-produce lang ako ng contents na mag-o-offer ng value, contents na tipong kapag iniwanan mo yung anak mo sa harap Mhm, ng iPad at ako ang pinapanood ay komportable ka na wala silang maririnig na pangit, na mhm, bastos, ganyan. mhm, Meron akong mga makukulit na contents, mhm, pero mas nagfi-filter pa ako ngayon ng mga idea dahil ang goal ko kuya ay maging, family friendly entertainer. mhm, Although I respect yung mga content creators na, mhm, um, ang audience nila ay ang content nila ay for adult audience, wala mhm, naman akong ano dun. ah, Pero for me, ang gusto ko lang is dahil may mga anak ako na mga bata, mm, gusto ko yung tipong makakapanood sa'kin is okey lang na kasama nila yung mga anak nila. tama, Para mm. parang family oriented yung aking, entertainment style For family at din as well, 'di ba? oo, para mas nakakatuwa dahil, Mhm, ah mas maganda yung feedback na nare-receive ko, eh, kapag gano'n. Natutuwa daw sila na yung mga anak nila mhm. ay nanonood sa akin. Yung mga bata nga daw kuya 7 years old, 10 years old, tawang-tawa daw sa akin, eh. Kaya ang 'Di ba ang ilang goal taon ko na yung kuya, anak eh mo? Kasi yung mga unang content mo kasi 'di ba parang sabi mo nga tatay at na magpakatatay, mm, yung mga utos lang ng misis mo, dun ka nagsimula. mm. Hanggang ngayon ba naisasama mo pa rin yung mga bata sa content mo? Hindi na masyado kuya dahil Oo, nag-focus na nga ako sa nursing comedy. uh-huh, Minsan na lang naisisingit ko yung asawa't anak ko.
Mhm. naisisingit ko yung kapagka tipong natuwa lang ako tapos okey sa kanila nailagay ko, yun naisisingit ko. At minsan may mga bloopers ako kuya na tumatawa ng tumatawa yung bunso ko, Mhm. eh, nabidyohan ni misis minsan, ayun Mm. pinost ko yun ta's marami din namang natuwa. Galing. At may mga followers din naman ako kuya na nagtatanong na, Mhm. is there more to your videos than just comedy skits, eh, kaya yun Mm. minsan pino-post ko sila kuya pero darating din ako sa point siguro na mapo-post ko sila yung babalik ako dun sa original contents ko habang Mhm. habang tuloy-tuloy yung aking comedy skits. At Galing. siyempre gusto ko pa rin na maipakita sa kanila yung ibang content na kaya kong gawin. So, darating din siguro ako dun kuya pero ngayon medyo Mm. ako doon towards sa nursing comedy skits. Galing. Oo. So kumbaga naka-niche doon. Oo. Naka-niche pa ako doon kuya. Galing. So in terms of ano, siyempre sabi mo nga mas marami na ngayon, may pressure na, at the same time dumadami yung oras na kailangan para mas, gumawa ng content, pero ang mas maganda ngayon, kung dati maliit yung kinikita mo, eh, ngayon, eh, kumikita na ng maganda. um, Kailan mo nakikita yung sarili mo na, I mean, I'm not saying na bakit hindi, pero 'di ba sa ngayon magbabawas ng oras sa trabaho para ibigay dito sa, kasi at the end of the day trabaho din 'to, pero iba kasi yung trabahong ganito, kumbaga passionate ka rito. I know passionate ka naman sa pagiging nurse mo, 'di ba? Pero 'pag ganito yung ginagawa mo at iba yung, 'di ba, kumbaga Hmm. mas maraming natutuwa, mas maraming, napapasaya at, natututo sa mga content mo, eh, kailangan mong ibigay pa yung mas maraming oras dito. Nakikita mo ba yung sarili mo na magpo-full-time ka rito sa content creation eventually? Ang hirap ng tanong mo kuya. 'Di ba Well, kasi pangarap yun, eh, 'di ba, sabi ko nga 'di ba, kasi ang maganda kasi sa pagiging content creator, to be honest 'di ba, eventually kahit nasaan ka puwede kang gumawa ng content. Eh, for example magha-holiday ka, yung mga oras na kumbaga, hindi pa naman gano'n katagal dahil sabi mo nga 2 years yung, nasakripisyo mong oras. But mm, unfortunately kasi yung oras 'di mo na mababalik yan, eh. Kung nasakripisyo mo yung mga holidays supposedly para sa pamilya, dahil tama. mas pinili mong ibigay para diyan sa pagko-content at isinakripisyo mo yung time na yon, eventually kasi ang reward 'di ba, sabi nga mauuna talaga yung sacrifice, which is nagawa mo na yon. Pero ang tanong kasi, Hmm, 'pag eventually full-time ka na diyan at, kumikita ng maganda, kasi the more time na naniniwala ako dun, eh, na pupuwede talagang kumita pa ng mas malaki, 'di ba? It's really hmm. depending kung paano yung growth nung channel, pero malaki yung chance na Mm. talaga namang mas malaki yung kikitain mo diyan kaysa sa suweldo mo ngayon, tama? Tama kuya. Mm. Pero gusto kong mag gusto kong sabihin is, Mm. ah, parang ang sitwasyon ko ay parang I will Mhm. cross the bridge when I get there dahil Mhm. ang hirap mag-predict kuya, eh. Dahil Mm. hindi naman tayo yung tipo na ngayon sigurado tayo dahil na't maganda yung nangyayari ay Mm. ura-urada tayo ng desisyon na, "Ay iwan ko na 'tong ano, dahil eto na paldo na." Darating kuya naman na hihingi ng pagkakataon na kailangan mong maglaan ng oras sa ganito dahil nobody can serve two masters naman, eh. Totoo, totoo, So, 'di ba? habang ang focus ko ay nasa work, well yun namang talagang, malaking chunk ng aking focus ay nasa trabaho Mm. at although consistent ang aking pagko-content ay mas maliit naman kumpara sa work, mas maliit naman ang oras na ibinibigay ko talaga sa pagko-content. Pero Oo, 'pag sa dumating ngayon, yung 'di ba? panahon kuya na Mm. na mas binibigyan na ng content yung, ang sabi nga kapag natapatan na ng passion mo Mm. or ng hobby mo, Mm. yung income na or nalampasan niya yung income na natatanggap mo sa current source of income mo, mag-iisip ka na talaga. Mm. Dahil at the end of the day, yung passion mo talaga yung pinakamasarap gawin kung ano yung talaga yung gusto mong gawin sa Nagpapasaya sa'yo, puso mo. Although totoo. I love being a nurse dahil hindi ko naman papasukin ng nursing kung di ko gusto. Mhm. Mm. Um, pero meron din akong side na iniisip ko yung sarili ko na, parang ano ba itsura ko kapagka gumanda-ganda 'tong pagko-content ko at mag-demand na yung panahon na, ah, kailangan mayroon na akong mas maraming oras dito or Mm.
minsan ini-imagine ko rin kuya na magkaroon ako ng live show mga ganyan, eh. 'Pag Ang nandun na dami, ang kuya dami masasabi ending kong possibility, 'di ba? Sabi ko nga 'pag nandiya-diyan ka oo, na, may mga oportunidad na hindi mo talaga inaasahan na hmm. darating, minsan na hindi mo So talaga expected sa'kin kumbaga. kuya hindi ako Mm, sarado sa puwedeng mm, mangyari in the future lalo na kung maganda yung plano sa akin. mhm, Pero sa ngayon ay ayokong magsabi na, oo, iiwanan ko siya. Ayokong magbitaw ng gano'n kuya. Pero okey, sabi ko I nga, understand. 'pag nandiyan Mm. na, tuloy ang bangi. Oh, pero 'di ba kasi sabi nga nung iba, mangyayari lang yung isang bagay, which is nagagawa mo naman kaya lang siyempre ngayon mas kukunti nga yung oras na nabibigay mo sa pagpo-produce ng Hmm, content. Kasi naniniwala so sa isang araw ba, ano daily upload ka ba or every other day? daily as much as I can kuya. At Mhm, least mm. once, one content daily. Oo, Pero kasi kuya mm, to add to that kuya, ano lang naman, mhm, puwede ka namang umalis, as long as you feel secured na. As mm, long as you're ready to jump dahil kapagka yan, iniwan mo yung trabaho mo na na stable mhm. at pumasok ka sa pagko-content na puwede na ang Puwedeng ang mawala ang ano? income niyan ano, parang negosyo rin yan, up and Totoo. down. Mm. Kailangan kung papasukin mo, kung ako man ay tatalon doon, kailangan buo ang loob ko dahil hindi puwedeng yung aalis ka tapos nung hindi umubra, babalik ka sa trabaho mo parang gano'n. Well, Mm, puwede naman bumalik sa trabaho pero gusto ko yung kung tipong idinemand na iwan ko yung isa, dapat yung tipong mhm. panindigan mo na yung pupuntahan mo, hindi yung Tama, ano, at least galing. naman Mm, ang kagandahan sa mga employed na nag-turn into mhm, negosyante or content creators, ay meron naman silang babalikan na trabaho dahil basta intact ang kanilang license or, up to date ang kanilang practice, puwede naman bumalik. Pero ako yun. kuya gusto ko kapag Mm, once na umalis pumili ka na, na ako ng isa hindi ka na babalik, or kung gano'n, ay focus na diretso. talaga ako dun. Galing, Pero yun, ah. sa ngayon kuya hindi kita masagot ng diretso. Oo, that I understand that, tama 'yun, 'di ba? Kasi sabi ko nga, 'di ba, kung Oo, kung 10x na o maaaring yung basihan ng paglipat sa isang trabaho kung 10x na yung sweldo mo na, "Uy, yung kinikita ko dito mas 'di hamak na 10 mm, beses kikitain ko sa content creation saka ako aalis oo or naman. maybe 5 times, Hmm, ng sweldo ko, puwede na akong umalis." 'Di ba, parang gano'n. But anyway, oo. ang bilis ng oras ano, Dek, malapit na tayong mag-isang oras. Kung mayro'n kang mai-a-advice sa mga ang daming narcissist na nanonood at followers mo ngayon, maaaring negosyo 'yan o content creation 'yan o anything na gusto nilang gawin sa buhay nila, bilang isang nurse na kumbaga nag-e-enjoy din naman sa trabaho pero sabi mo nga, ikaw bilang nag-side hustle at nagbunga ng magandang kita ngayon, ano yung mapapayo mo sa kanila kung balak nila din maging content creation o content creator? Sa mga nurse na Mhm, or sa mga nasa healthcare industry na o mga mm, healthcare workers na gustong mag-content, mm, basta, sa akin lang hindi ko naman i-impose. mm, Kung feeling niyo lang ay helpful. Para sa akin, 'pag kayo ay nagpaplanong mag-start ay puwede niyo talaga siyang gawin at mhm, malaki ang potensyal sa content, creation. mhm, Kapagka ikaw ay nasa healthcare industry or kapag ikaw ay healthcare worker dahil napakadaming topic, mhm, napakadaming puwedeng pag-usapan, napakadaming relatable experience na maisasalin mo as content na maraming makaka-feel na gano'n din ang sitwasyon nila, maraming makaka-relate sa'yo. mhm, Pero unang-una mong iingatan is your profession, mhm, 'wag mong hahayaan na madala ka sa paggagawa mo ng content, to the point na mainsulto mo na yung mismong profesyon mhm, at mga ibang, ah, nasa same industry na hindi mo naman kalinya ng trabaho like, tulad kung ikaw ay nurse, mhm, mag-iingat ka lang sa mga, scripts mo na para hindi ka makatapak ng ibang tao like other profession like mhm, in the healthcare industry like doctors, mhm, medtechs, mhm, caregivers. Mag-ingat ka lang na dapat kung ano yung values na mhm, kini-carry mo kapagka nasa duty ka, dapat i-apply mo rin sa paggagawa ng content. Although, pagdating sa comedy, ah, puwede ka rin namang magbiro ng mga relatable experiences sa profession, basta hindi lang sosobra at yung tipong hindi super insulting para mhm, sa mga kabaro. tama. Iingatan mo lang and
kung mangyari man 'yun, dapat take responsibility ka lang at, gawin mo lang ng gawin. Kung may mga darating na basher sabi nga nila, yan daw ay kasama sa formula, 'wag ka lang susuko at the same Mhm. time, 'yun ang pinakaunang step talaga is to start. Pag-aralan mo kung paano ginagawa, panoorin mo kahit 'di na lang ako, panoorin mo yung ibang mga malalaki na ang following na mga nasa same industry, same profession at marami kang matututunan and then do your own, put your own flavor to it. Kailangan at the end of the day kahit same kayo ng profession nung isang content creator dapat meron pa ring, pagkakaiba, meron pa ring makikitang original Mhm. about you kung Mhm. bakit kahit pareho kayong nurse ay may reason sila na manood din sa'yo, parang gano'n. Ang galing. At ayun lang, tuloy-tuloy mo lang at tsaka, ah, 'wag mong titingnan talaga ang income dahil mabibigo ka talaga lalo na sa unang taon mo. Okey. Gawin mo lang yung yung Oo. yung content na feel mo ay makaka-relate ang tao and you should be consistent. Galing, galing. O dun sa mga hindi pa nakakakilala sa'yo dahil maaaring 'di napag-usapan yung childhood mo nung bata, ano lang tayo, backstory tayo ng konti. Ano ba yung saan lumaki at anong pangarap ni Dekdek nung bata pa siya? Ano ba pangarap ko nun? Mhm, Lumaki ako kuya sa Dolores, Quezon Province, sa mhm. Barangay Bulakindos. Yun, hello At sa mga ako taga ay Dolores. Magandang araw din at oo, magandang gabi o umaga na diyan. ayan. Madalas ang Mm, aking punto kuya ay madalas napapagkamalang sa Batanggenyo, pero ako po ay tubong Dolores at hawig lang ang punto. mm. Pero ibang-iba ang salita ng Batanggenyo sa amin at, may mga salita sila na hindi namin alam. Okey, Kaya lagi kong sinasabi na ako ay, taga Dolores. Pero natutuwa ako dahil may mga Batanggenyong nakaka-appreciate. galing. Yun nga dun ako lumaki sa Dolores, Quezon Mhm, at nag-aral ako ng college sa, Maynila sa, Valenzuela. Dun mhm. ako nag-nursing at nung bata ako pangarap ko siguro ano ba pangarap ko nun? Hindi ko naman pinangarap talagang Mag-abroad? nursing in the first place, eh. Di mo rin pinangarap Ah mag-abroad? Gusto ko talaga nun ano, parang pilot yata ang sinasabi ko kay mama nun, pero wala naman kaming pera, eh. So, ang nursing ay ano, gusto ko rin naman ang nursing dahil nga ang tita ko noon ay lagi ko nakikitang nakaputi. Mhm, Kaya na-inspire ako na mag-nursing pero hindi yun yung una kong gusto. okey. Gusto ko talaga nung una ay, pilot parang gano'n, mga pilot or doktor yata ang aking sinasabi sa aking mama noon. Na At mhm, ako ay may kakambal, mhm. identical twins kami. Okey, At yung aking kakambal ay soon ay pupunta na sa Ireland. ang galing. So, sana magkita kami dito sa UK Mhm, at yun nga nag-nursing ako sa Manila. High school ko ay doon lang din sa amin sa Dolores. mhm, At during college days ko kuya nung ako'y nagbabakasyon sa Dolores from mhm, Manila, ah, nagkaroon ako ng ample time para maka-join sa theater arts. mm, Kaya nakasali ako sa Teatro de Dolores doon sa aming lugar. mhm, At dun ako mas natuto ng pag-arte ng kaunti at saka mhm, pagde-deliver ng mga linya. mhm. Kaya siguro masasabi ko may advantage ako ng konti nung ako'y nag-start mag-content dahil nagteatro ako, eh. Ah, Alam 'yan ng mga kaibigan ko sa Dolores na galing, nakasama ko sa teatro. magaling, oo. At ayun, at So, bata pa performer na, oo, nag-stand-up comedy rin ako ng maikling panahon siguro nakadalawa o tatlong session ako siguro sa okey, Maynila. Pero galing. ayun, dun ako natuto, dun ko na-appreciate yung aking kakengkuyan ay puwede ko palang magamit in the future At pagkakitaan. at pagkakitaan, ayan. At ako'y nag-practice ng nag-practice ako ng nursing kuya ay ang pinakamahabang experience ko ay sa Pampanga, sa lugar ng aking asawa sa Arayat. Okey. Tapos ayun na, then, Kailan lumipat dumating na yung kami ano, dito. yung opportunity, na UK? At, kuwento mo lang yung transition from, obviously nursing na sa 'di ba nag-duty sa maraming ospital siguro sa Pilipinas bago nakapunta rito Hmm, sa UK. Oo, kuwento mo lang para sa pagiging OFW perspective naman tayo mag-usap ng bahagya. 2016 nung sinabi ng aking tita na Mhm. mag-o-opening ang UK kuya, eh. Mm, Kaya 2016 pa lang pinagre-review na niya ako ng IELTS. okey. At yun ang dami kong bagsak, buti na lang hindi siya sumuko na sponsoran ako.
Mhm, at nakapasa ako, 2018. So, nakarating ako dito 2018 po. nauna ka ba, nauna misis mo? Nauna ako dahil, Hmm, may mga fee kasi kapagka kukunin mo yung pamilya mo kaya nag-ipon muna kami. So, ilang taon Ah, hindi nagsama ng misis at mga bata naiwan sa Pilipinas? kulang-kulang 2 yata kuya, eh. Matagal din ano. So, Hmm, ngayon, 'di ba, yun yung isang, lagi na trade-in ng pagiging OFW, malayo sa pamilya. Ano yung hmm. pinaka-challenging part nung 2 taon, na unang 2 taon na hindi mo sila kasama dito? Sa sitwasyon ko kuya, Mm, siyempre yung homesick, hindi ko naman alam 'yan bago dumating dito. mhm, Dahil sanay sanay ako na lumuluwas ganyan, kaya parang mhm, hindi ko ma-imagine na totoo yung homesick. Pagdating ko dito yun na-homesick talaga ako. mhm, At the same time ay pinaka-challenge yung anak ko, yung pangalawa ko noon kuya ay mhm, maliit pa nung umalis ako. Ay siyempre mm, iba pa rin yung nagbi-birthday siya nandun ka, mm, may times na hindi ako makauwi kaya ayun. Siguro yung homesickness lang talaga ang pinakakalaban mo. okey. Ah, at the same time ay, ah, medyo maku-culture shock ka din pagdating dito, eh. Mm, Although sa akin hindi gano'n kabigat dahil nga tumira ako sa tita ko. mhm, So, parang iba pa rin yung sa kamag-anak ako nakatira, mm, versus doon sa mga talagang kababayan na nagpunta rito na wala silang kilala. okey. Pero homesickness talaga kuya ang kalaban. Paano mo nalagpasan yun? Maganda na technology dati that time siguro okey na Ay yung oo. communication, 'di ba? May communication kami no'n, tawagan lang tsaka sa ano, dahil libre na ang Messenger at tsaka yung mga video Hmm, call, eh. galing, oo. So ngayon kung makakausap mo medyo napakabilis talaga ng oras, yung batang bersyon ni Kuya Dekdek, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Batang version ko? Oo, 12 years old na Dekdek for example, batang version mo. Ah, eh, Ang dami ng achievement, ang dami um, ng pagsubok na pinagdaanan at, kung nasasaan ka ngayon, 'di ba? 'Yun yung mga ang experiences. batang ang ang Mm, batang version ko kuya ay nabully ako noon. grabe. Kaya siguro kung mami-meet ko siya, sabihin ko, "Ayos lang 'yan at ikaw, basta hindi ka magtatanim ng galit sa iyong puso at ituloy-tuloy mo lang 'yan, babalik din sa iyo." At sinasabi nga mayroong kasabihan nga na kung lagi kong tinatandaan, gawa nung 12 years old ako kuya, medyo prone ako sa ano, sa depression, may mga feeling of isolation at tsaka dahil nga nabubully. Mhm, mhm. Medyo hindi gano'n ka-okey, eh. Yung experience. Although ngayon siguro masasabi ko, totoo nga yung may nagsabi sa akin noon, Mm, nung ako, natuto mag-business. Merong isang nagsabi sa akin na, "Sa mundo mong pinaiikot ng pagkakamali, may mangyayaring tama." At mhm, 'yan ang sasabihin ko sa aking 12 years old self kung makita ko siya. "Hoy galing. Luko, punasan mo yang iyong sipon at sa mundo mong pinaiikot ng pagkakamali, may Uh-huh, mangyayaring tama." oo. Ayun Hindi siguro. at saka siguro ang pinakamagandang ano, maidagdag ko lang, napakaganda nung sinabi mo, maidagdag ko lang siguro ang pinakamagandang revenge sa lahat ng mga taong nagmaliit sa'yo ay success. Yun lang yun, 'di ba, para Oo, sa'kin. kuya. Oo, At revenge saka ng ano, mga taong nang maliit at, tiningnan ka na kakarampot at kung nasaan ka ngayon, ang pinakamagandang tsaka revenge ay talagang maging successful ka sa buhay, 'di ba? oo, kuya. Yung Mhm. tipong hindi mo naman ma-appreciate ang tamis ng asukal kung di mo alam ang alat ng asin. Kaya Exactly, yun yun, 'di ba? kailangan mapagdaanan mo 'yan, para Mhm, kapagka pumabor na sa'yo ang pagkakataon, alam mo na may mhm, malaking pagbabago. galing. Kaya sabi nga, Uh-huh, nakatakdang mangyari sa iyo yang mga pinagdadaanan mo at may nag-aantay sa'yong maganda sa dulo. galing, oo. Kung may mga taong gusto kang pasalamatan ngayon, sino yung gusto mong mga pasalamatan? Ay unang-una po ay ang Panginoon siyempre dahil sa mga opportunity na ibinibigay niya ngayon. Mhm, At pangalawa po ay sa aking asawa mhm. at wala namang ibang taong nakakakilala sa akin kundi ang aking asawa at kahit Hindi, nga po ang aking mama ay may mga naitatago pa ako pero sa aking asawa ay wala. Kaya siya yung kung meron mang nakatiis talaga sa'kin ay aking asawa. Nagpapasalamat mhm, ako nanonood siya ngayon mhm. si Grace L, 'yan, nag-comment, 'yan po ang aking misis. Maraming salamat mami, sa aking mga anak na kapag nakikita kong maayos ang sitwasyon at nagtatawanan ay lalo akong namo-motivate. Sa akin pong tita
kundi po dahil kay Tita Liway ay hindi ako makakarating dito sa UK. Siya po ay nagbabakasyon ngayon sa Pilipinas. Tita, ay pasalubong. Tapos po sa aking mama na nandito na rin sa, UK. Siyempre kung wala si mama ay wala ang dikdik. At saka po sa aking mga kaibigan na sumuporta sa napakakonting kaibigan kong nangyari gawa ng kuya dahil kapag mas nagma-mature tayo ay mas kumukonti ang ating kaibigan, totoo 'yan. Mhm, Kaya sa aking mga kaibigan na tinuturing pa akong kaibigan ay maraming salamat. mhm. At, at saka po sa mga nagtiwala sa'kin tulad ng page po 114, ninyo 114,000 yung followers mo ngayon. sa Ang daming sa taong 104 oo, napapasaya mo at sumusuporta, talagang laging nandiyan para sa'yo. Ano ayan naman sa 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 kanila? 114,000 followers ko po, maraming salamat dahil hindi ko ma-imagine na magkakaroon po ako ng 114. Alam niyo ang saya ko sa pagkakaroon ng 114,000 ay Mhm, parang saya ng taong nagkaroon ng million followers, parang sa akin, kada isang follower, dapat walang level yung saya mo, dapat laging todo yung saya mo dahil ang isang mhm, taong natuwa sa'yo, wala nang makakapantay dun. Kaya sabi ko hangga't nadadagdagan ako'y laging magpapasalamat mhm, at nawa po ay patuloy nila akong suportahan at tsaka sana'y lumaki pa kami hanggang sa magkaroon pa ng mas maraming, result ang ating page dahil ako'y nangangarap din na magbigay sa mga charity, tumulong sa mga followers na nagme-message sa'kin na hindi ko pa mabigyan dahil nga sa limitasyon sa aking financial, situation. mhm, Pero ako'y nangangarap na kapag lumaki pa ay makapag-abot din sa kanila, mhm. makatulong, magkaroon man lang ng konting difference sa kanilang buhay. Galing. At ayun po, at sa inyo at saka sa mga kapwa ko content creators na nandito sa UK na sinuportahan ako mula kila Jan Suba, kila Gino, kila Jepoy, kay Mhm, Kuya Fredo, sa mhm, aking current sponsors po like BC Remit, mhm. 'yan. At saka Napakahusay. po Mhm, yung iba pong mga companies na lumapit po sa akin for promotions at quick sponsorships, maraming salamat po. galing. Nasabi ko na ba yung The Nurse Nurse Show, sila Siege at saka EJ. Mhm. At, kung may hindi po ako nabanggit ay basta salamat ho. Sa inyong lahat, oo, Pero galing. marami kuya, marami. Galing. Oh, kung may isang ano, malapit na talaga ano, isang oras mahigit na tayo, lumagpas na tayo sa ating usapan. Kung may isang ano, nursing student, na pinanghinaanan ng loob at gusto mong, anong gusto mong sabihin sa kanya? Sa nursing student kuya ano, Mm, hmm. teka lang kuya may babasahin lang ako nag-message si Donna Gabriel, "Nurse Dec, I love your Southern Tagalog accent, sample please." Ay di kaya ito na nga, hinahaluan ko lang ng ano para malinaw. Watching from Qatar. Hello Qatar. Magulo po sa lugar kung nasaan ako ngayon, kaya malaking tulong po ang entertainment na nagagawa mo sa bawat videos nyo. Kaya maraming salamat po sa GSS dahil sa opportunity ito nagkaroon tayo ng communication. God bless you more po. God bless din po Ma'am Donna. Going back Kuya Vic, Hmm, kung may makakausap akong estudyante na nag-i-struggle, isa lang ang sasabihin ko, numbers will never define you as a nurse. mhm, Kaya huwag ka masyadong pukpok, ang gawin mo ay mag-relax ka din, pero huwag kang magpapabaya dahil there's no other way para makuha mo ang lisensya mo kundi tapusin ang iyong pag-aaral. At mhm. kung gusto mong isabay ang pagko-content, ay sige isabay mo, pero para sa akin, mas malaki dapat ang oras na inilalaan mo sa iyong pag-aaral dahil hindi mo naman mas malaking risk yung ititigil mong pag-aaral para lang sa content. Galing. So, gawin mong motivation ang iyong pagko-content kung ikaw man ay Mhm, content creator. Kung hindi man, ituloy mo ang iyong pag-aaral at lagi mong ano sa isip mo na hindi yan competition. Kaya 'wag kang nagko-compare ng sarili mo sa iba, sa mga classmate mo or sa mga achievers mong kasama. At 'wag kang susuko kada merong mga struggles tulad ng mga pagbagsak mo sa mga major exams, kung nahihirapan ka man. Lagi mong tandaan na ang totoong laban ay kapag nakuha mo na ang iyong lisensya. galing. Ang ang pag-graduate at pag-qualify para makapag-board exam ay ano lang 'yun, preliminary pa lang 'yun. Ang totoong laban diyan ay kapag naging nurse ka na. Kaya ituloy mo lang at alam ko naman na ang Pilipino ay masipag, matiyaga at saka, resilient kaya, tiyagain mo lang
at 'pag natapos na kung ano man ang nakamit mo, nagkaroon ka man ng honors o wala, basta nakatapos ka ng pag-aaral, nakuha mo ang diploma mo at na-qualify ka mag-board exam, kunin mo lisensya mo at nandiyan ang totoong laban. Galing. At yun, 'wag ka Husay. lang susuko, 'wag kang bibigay at malaki ang difference sa buhay kapag ikaw ay kumikita habang nagse-serve sa mga pasyente. Mhm. Mapa-Pilipino man o mapa-ibang lahi. Okey, okey. Galing, napakahusay nun. Sa mga kapwa mo nurse na talaga namang sakripisyo rin ang pag-duty sa ospital at the same time, 'di ba, ang dami lalo na kung may pamilya at, minsan yung iba, eh, yung asawa ay nasa Pilipinas pa. Ano yung mga mensahe na puwede mong maiparating sa kanila? Basta ano lang, ituloy niyo lang yung, pag-iisip niyo ng inyong pangarap para sa inyong pamilya. Mhm, At kung meron man kayong mga struggles na pinagdadaanan at nakakaapekto na sa inyong, family, sa inyong relationship, ay lagi mo lang balikan kung bakit ka nagpunta dito, kung bakit ka lumayo at kung ano ang endpoint ng iyong, sakripisyo. Kailangan, naguguluhan ka man ngayon or meron kang pinagdadaanan ay lagi mong sabihin sa sarili mo na kapag sumuko ka ay hindi lang ikaw ang mabibigo, may mga umaasa sa sa'yong tao. Single ka man ay hindi naman ibig sabihin nun wala ka ng pinagdadaanan at mas easy na ang buhay mo. Minsan nga yung mga single na pumupunta rito dahil wala silang masyadong support system, mas prone sila sa depression kaya ang masasabi ko lang, eh, divert your attention lang kapag nakakaramdam kayo ng homesickness or struggles at mhm. malaking tulong yung, nada-divert niyo ang inyong attention para hindi kayo makapag-isip ng mga negative sa inyong mga sarili. Dahil kapagka nag-iisip kayo ng negative at kinain kayo ng negativity, hindi na kayo masyadong makakakilos. Mapa-paralyze kayo emotionally, spiritually, physically, at mahirap na kalaban 'yan. At bilang mga nurses ay alam ko naman na alam natin ang mga kondisyon at mga itsura ng mga ganitong mga pangyayari kaya alam ko naman na, hindi tayo masyadong tatalaban ng ganito. Pero meron pa ring tinatalaban unfortunately dahil tayo'y tao laang. Mhm. Sa mga matindi talaga yung problema at pinagdadaanan, eh, basta lilipas din 'yan pero palakasin mo lang yung loob mo. Lagi mong tandaan na hindi laging nasa ilalim ang iyong, sitwasyon. Aangat at aangat ka rin, bilog ang mundo. At Galing. ayun, manood kayo ng aking mga videos na kayo matawat ng makalimot sa problema, eh, di maganda. Yun. Oh, ano pa yung mga In-endorse ko kailangang pa yung abangan? sarili ko. Tama, tama yun, oo. So, ano yung kailangang abangan, kung may mga parating kang ano, pasabog ika nga dito sa pagco-content creation mo, ano yung kailangang abangan ng mga 114,000 followers mo na mga parating na susunod na mga araw o weeks? Ay in-announce ko na kuya yung aking darating na serye na Mhm, La Familia Medica. Yun ay pumatok din na aking series of contents na mhm, nagkaroon ako ng parang, nangyari aksidente lang din mhm, at meron akong storya na ang title nga ay La Familia Medica. Serye siya na isang buong pamilya na puro nasa healthcare profession, nasa iisang ospital, pero mhm. comedy ang dating. So, yung Galing, season 1 natapos na siya at mhm, ngayong March 28 ay ibabagsak ko na yung season 2 episode 1. At galing. ayun, at sana po i-follow din nila ako sa iba kong socials, Instagram, TikTok, YouTube. Instagram, TikTok, YouTube, eto tsaka itong Facebook. Kasi ito ang Mm, primary ko pero may 3 pa akong social. Sana suportahan din nila ako doon para mas mhm. gumanda ang ating paglaki. Oh, yung mga ano naman, mga companies, mga businesses na gustong, magpa-collaborate at magpa-sponsor sa'yo, saan mahahanap si Kuya Dekdek? At puntahan niyo lang po yung aking page, isa lang po ang aking Gmail Mhm, at marami din hong nag-i-spam sa akin na diretso sa number ko. Hindi ko alam paano kumalat ang aking number. mhm, Hindi po ako masyadong nag-e-entertain 'pag text at saka yung mga biglaang tawag. mhm. For me po ang formality kapag collaboration or sponsorship ay sa email po. At Okey. ang email ko po ay dekdek nga pala @gmail.com which is visible sa lahat ng aking, socials. Kaya ayun po, maraming salamat po kung mapipili niyo ako na partner sa inyong mga product at, looking forward to, work with you at maraming salamat din po dito sa GSS Mara sa opportunity na ibinigay niyo sa akin na makapagkuwento't
Yung hindi mo puro patawa naman. It's it's great pleasure for us, boss, an honor sa amin na mai-feature kayo dito at sa amin naman talaga ay makapag-inspire dito sa Global Success Stories. Ang content namin ay yung mga kasamahan nating OFW na naging successful. Lahat tayo successful dito, pero yung mga stories na sinishare namin ngayon dito sa amin ay talaga namang, 'di ba, super nakakatuwa at talaga namang, Hmm. kumbaga priceless sa amin na mai-share yung story nyo at ang dami niyong napapasaya at, kumbaga natutulungan din sa ginagawa niyo. So maraming bayani kayo sa amin. Maraming Thank salamat you po. po. Okay, so sa lahat pong sumuporta at nanood at talaga namang hindi kumalas, ay ika nga at nagtuloy-tuloy manood sa loob ng halos 1 oras at kalahati, ay maraming salamat po sa inyo. At kung kayo po ay nakapulot ng aral at inspirasyon, ay follow niyo rin po ang aming page dito lamang sa Global Success Stories. At maraming salamat po sa inyong lahat. At Kuya Tek, huwag mong ibababa at mag-uusap pa tayo ng sandali offline, ha? Maraming salamat Sige po po. sa inyong lahat at Thank you God po. bless you. God bless. Thank you Maraming so much. salamat po. Maraming salamat. Ayun 'no. From quiet streets and distant shores, we carry dreams through open doors. Ayan, boss.